na na-issuehan ng bench warrant ay patuloy namang hahanapin ng ating mga kapulisan. Wala na prescription yun dun sa sa paghuli na totoo yung prescription pala. No? Kasi dahil naka-file na yung kaso, nangyayari naman to sa ibang instances, di ba? May mga pangyayari, nananagawa na, di ba? 20 years, buhay pa rin yung kaso dun sa akusado na hindi mahuli. Di ba? Buhay pa rin yun. Kaya pag natagpuan ka, at naabot ka, nadala ka sa jurisdiction, yung katawan mo, nadala sa korte, tsaka lang uusad. Diba? Pero dahil kasi sa saligang batas natin, may karapatan yung mga akusado. Hindi ka pwedeng akusahan kung wala yung karapatan mong iharap sa'yo yung testimonya. Diba? Nung klaban sa'yo, nagre-reklamo. Pati sa arraignment, kailangan presente ka. Diba? Kaya may proseso po. Sa umpisa nga, diba? Tinatanong pa, guilty ka ba o hindi guilty? Diba? Kailangan presente yung akusado. Tapos, pag ilalahad na yung mga testimonya, may karapatan ka na i-confront. Kaya may cross-examination, may karapatan ka magpresenta ng ebidensya. Ito po yung mga karapatan ng akusado. Ito po yung para umusad. Pero tulad po ng sinasabi ng meron din ho sa ilalim ng ating proseso na, siyempre, yung information po na final, yung naka-file, isa nga ho sa proseso na posible na questioning legal, di ba? Yung legalidad ng information, yun po ay nasa kapangyarihan ng husgado na timbangin. Kung dapat ko bang i-quash o hindi i-quash tong information ako. Yung ipinasa ba sa akin ng prosecution ay sapat o kulang. Di ba? Ito ay jurisdiction ng court. Kaya ang nangyayari, pag ang desisyon ng court doon ay kulang ang Pinay, di ba? Wala ng information. May dagdag pa. Kapag dumating ang information sa husgado, ang husgado ay may tinatawag na kapangyarihan na determinahin kung meron itong probable cause to issue the warrant. So, ibig sabihin, bago ilabas ng husgado ang isang warrant of arrest, pinag-aralan niya muna yung kaso at yung files na ipinadala o isinampa kasabay ng information. Kung kumbinsido ang husgado na sapat, ibig sabihin nun, meron akong basihan, no? Kumbinsido ako na sapat ang ebidensya, ngayon pwede na akong mag-issue ng warrant of arrest. Ganun po ang nangyari dito. Hi sir, good afternoon. Gina Mapi po, nandito pag UWW. Yung pong, pwede po bang ma-archive ang kaso ni Atong Ang? Considering po yung nangyari katulad nun kay General Bantag na nai-archive ng judge. Pwede pong archive yung kaso kasi usually nangyayari niyan, mag-i-issue ang court, no, ang husgado ng warrant of arrest at ang kating kapulisan at kung sino yung law enforcement officers or peace officers natin ay merong binibigyan ng 10 araw para hanapin, hulihin. Makalipas ng 10 araw at hindi nila mahuli, di makita at di matuntun kung nasaan yung taong hinahanap nila, ang gagawin ng husgado, mag-i-issue ng bench warrant of arrest. So ito, wala na tong period na 10 days. It can be at any time. In the meantime, ano mangyayari doon sa kaso as far as doon sa akusadong na-issuehan ng bench warrant? Ang kaso po ay ina-archive as far as that accused is concerned. But as far as others, let's say for example, kung meron siyang co-accused na arrested, the case will proceed as far as them. Hello po sir, Dante Buan TV. Are you confident po na Mr. Atong Ang is still in the country po right now? Yes, from all available information, yes. Confident. The government is confident na based on available information and records that we have, Mr. Atong Ang is still in the country. At pangalawa po, pwede po bang parang i-hold in abeyance ng camp ni Atong Ang yung warrant, considering po mayroon pa po silang motion for reconsideration sa DOJ? Thank you po. Actually, pwede nilang hilingin sa husgado, no, na i-recall ang warrant dahil sa meron pa kaming inihain na motion for reconsideration. Pero yan po ay call na po ng ating korte kung papayagan niya o hindi. Pero as it is right now, no, hindi naman pwede na tawag nito, hindi siya sumusuko at hindi siya nagsasabit sa jurisdiction ng court, and yet he will be asking for those beliefs.
Good afternoon, sir. Sa flood control issue, sir, can you officially name the 4 state witnesses, and sa kanila po ba galing yung yung total na 316 million na recover, and kung considered na po sila as state witnesses, will they eventually be dropped as respondents in all the cases to be filed by the DOJ? Okay, sa ngayon po, ang covered po ng ating Witness Protection Program ay sina Undersecretary Roberto Bernardo, si Engineer Henry C. Alcantara, si Engineer Gerard Opulencia, at si Sally Santos. Okay? Sila po, tama po kayo. Sila po ang nagbalik, nagpabuang 316 million 381,500 pesos. Sir, they will be eventually dropped as respondents in the cases that the DOJ will be filing in relation to the flood Yes. control. Yes. Isa po sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. So, yun po yun. Doon po sa particular na kaso na tinutulungan namin sila, ha? Opo. Yung tinutulungan nila kami. No? Yung sa mga kasong sila'y nagbigay ng ebidensya na magagamit ng Estado, doon ho sila drop. Diba? Pero kung halimbawa, may isa kang kaso na ibang usapin, diba? Ibang usapin na tulad po ito, yung mga nag-a-apply po ng state witness dun sa mga ghost project, no? Medyo hindi po namin matimbang yon ng kasukulang bigat. Bakit? Kasi sa ghost project, bayad yung contractor, diba? Bayad yung contractor, diba? Pag tiningnan yung project, wala yung project. So, saan mo pa kakailanganin yung state witness dun? Diba? So, kakasuhan mo na sila. Kaya dun, ganun po lang po, nilalahad ko lang ho para mas simple. Pero mas komplikado pa po. Basta po ang panuntunan po ng Witness Protection Program, pag kailangan namin ang iyong testimonya para mapalakas pa ang kaso, diba? Ng Estado para manalo tayo dito sa ating pinaglalabang kaso, pwede kang makuha. May mga conditions ho, ha? Hindi ka dapat most guilty, diba? Tapos, absolute necessity at materiality ng iyong inilalahad na tulong sa Estado. At yung nagko-cooperate ka. Kaya may MOA, may terms and conditions na kailangan mong sundin. Sir, what happened to Bryce Hernandez and JP Mendoza? Are they officially out of the coverage? Sa ngayon, base sa ang tawag nito, sa pagsusuri namin dun sa mga sinumiting ebidensya sa amin, hindi sila magko-qualify as state witness to be discharged under the Witness Protection Program. Anong pinaka-reason, sir? Actually, hindi namin pwedeng banggitin kasi kung ano yung naging resulta ng evaluation or let's say, yung the process of evaluating alin yung mahalaga, alin yung hindi mahalaga. Pero suffice it to say na sa ngayon, wala kaming nakikitang pangailangan para sila ay discharge namin. At least patungkol dito sa mga kaso na kung saan sila ay parang lumalapit, no, para matanggap bilang mga testigo ng Estado. Pero hindi po ito nangangahulugan na if pagdating po ng if when the future comes at meron pong kaso na maari silang tumistigo, maari pa rin namin pong ikonsidera kung ano man ang kanilang ebidensya na ilalahad sa amin. Para kunin siya ay gagawin namin. Pero may garantisya po kami na walang EJK. Wala pong extrajudicial killing na plano ang PNP. Mag-iingat lang po ang ating mga kawal na hindi sila masaktan sa pagkuha kay Atong Ang. Dagdag po dyan, ang DLG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang aresto.
any information leading to the conclusive arrest of Atong Ang will merit a 10 million peso reward. No questions asked. Basta ikaw yung nagbigay ng information leading directly to the arrest, ay 10 million na reward para sa kanya. Any questions? Ms. Karen De Guzman of ABS-CBN. Hello, good afternoon po, Sec. Sec, kahapon po nakausap po namin yung abogado po ni Atong Ang at sabi po niya gagawin po lahat ng remedyo sa harap po ng korte. So, lumalabas po na wala po silang plano ng pagsuko sa kabila po ng panawagan ng PNP. Ano na lang po yung mensahe po ninyo dito na ganito po yung sinasabi po ng kanyang kampo na premature at binatikos niya po yung naging desisyon ng korte? Well, trabaho ng abogado yun eh. So, ang abogado hindi in question. Si Atong ang in question. Ang aking abiso sa kanya, Atong, mag-surrender ka na, harapin mo ang hukom at doon ka magpaliwanag. Yung pagtatago ay simbolo ng iyong hindi pagtanggap at pag-iwas sa mga paratang laban sa iyo. Ang advice ko, surrender now peacefully and we will treat you with respect. If you become a fugitive from the law, then we will treat you like a fugitive. Nabanggit po kahapon ng BI na wala pong travel record si Atong Ang. May possibility po kaya na dumaan siya sa backdoor kung hindi na po siya matuntun dun sa mga properties dito? Mahirap gawin sa panahon ngayon yan kasi kahit naman sa backdoor may mga assets tayo. So, para sa akin, may hirapan siya. Andito lang yan. He's around the Luzon Island. So, I think with the full resources of the CIDG, makikita namin siya. Sec, follow up lang din po. Sa 10 million po na reward, saan po natin kukunin yung pondo po na yun? Sa pondo ng DILG, sa Intelligence Fund ng DILG. And correct me if I'm wrong, na-mention niyo po kanina, siya na po ang tinuturing na most wanted person in the Philippines. Para sa akin, siya ang most wanted ngayon, na fugitive. Thank you. Mr. Edwin Balasa of Abante Radio. Mr. Vince Lopez of Manila Standard. Ms. Kim Salina of A27. Ms. Leia Ilyagan of UNTV. Good afternoon, Sec. So, itinuturing ba nating isang malaking challenge ang paghuli kay Atong Ang sa dami ng pera niya, sa mga assets niya? Ang aking pagkaalam, sa kataas-taasan ng pag-abot ng isabong, at the peak of isabong, kumikita sila ng 1 billion pesos a day. At nanaig yan ng mga 3 taon. So kung may imagine nyo, kung ganong kalaki ang kita niya, kung anong klaseng resources ang meron siya para magtago at para gumamit ng pwersa at para kumuha ng mga bodyguard at para kumuha ng mga taguan. Pero yung 1 billion pesos a day na yan ay may hangganan lang. It is hard to fight the Philippine government. Sisiguraduhin namin na ang kanyang kakayahan ay man-neutralize sa kapangyarihan ng batas. Like I said before, Atong Ang is now a poor man with a lot of money. Napakarami niyang salapi, pero napakahirap niyang tao ngayon. Sir, sa BI po, sir, na-monitor ba natin kung nasa bansa pa si Mr. Atong Ang? Sa pag-check po namin, wala naman po siyang recent na departure sa aming record. So, dapat nandito po siya. Mr. Chino Gaston of GMA7. Ay, may follow-up. Okay. Follow-up sa CIDG lang po. Sir, meron pa bang mga properties si Mr. Atong Ang na hindi pa napuntahan ng mga otoridad? There are properties, ma'am, na minomonitor namin. Some are under his name, some are not. Actually, mahaba po kasi ang panahon na paghahanda ni Mr. Atong Ang. That's why there are certain properties na gamit po ng dami. But we're continually monitoring. Pero sir, so far, simula kahapon hanggang ngayon, walang nagbibigay pa ng information kung saan siya possible
na matagpuan? Informants namin on the ground, all of these are being validated. Marami naman pong tumutulong at naiintindihan nila. And we'd like to thank the Secretary of the si Secretary SILG, sir, for setting up the reward ng 10 million. It will help a lot sa manhunt operation. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Gaston? Yes, sir. Dagdag lang, we'd like to congratulate the Department of Justice. 43 months po nilang tinrabaho to. Lahat po, sa lahat ng pera at sa lahat ng kakayahan ni Atong Ang, wala po siyang nabiling mga investigator, wala siyang nabiling mga piskal, wala siyang nabiling mga huwis. Lahat po yan ay tumupad sa kanilang katungkulan at hindi wala pong nagawa ang mga bilyon-bilyon niyang pera para maiba ang hustisya. Justice will come to Atong Ang. Justice for the 100 missing Sabugeros. Justice for all his illegal acts. A great Thursday afternoon, everyone. January is half over at 15, so payday para sa marami. Nakabawi na ba sa holiday expenses? Yan nga po ang tanong. O nagko-compute pa rin? Ako, matatapos din yan. But for now, we carry on. Ako po, si Denise Tan. Hello, Denise Tan. Okay, bago tayo magpatuloy, Lord de Vera po, mga quotes muna from the great senators. Senator Jose Jocno, 1981. No cause is more worthy than the cause of human rights. Senador Lorenzo Tañada, 1983. Take justice away and governments are no more than great robberies. Senador Ping Lacson, 2026. Hindi ako bakla. Senator Amy Marcos, 2026. Walang masama sa pagiging bakla at hindi ko sinabing bakla ka. What is wrong with this picture? You may have guessed it right. Ito ang Afternoon Delight. Tinatawanan mo na naman ako, Denise Tan. Alam mo kasi, nung pinasok mo yung intro mo, sabi ko, ay, saan kaya papunta tong punchline ni Lord? Yun pa, ano ba? Oh. Bakit? Great quotes. Great quotes. Oo, okay. So as mentioned, Thursday nga po. May isa pang great quote from Ping Lacson dati. Kasi parang, it's investigating the first gentleman. Tapos parang merong malicious insinuations sa tinatay siya sa babae. His name is Vicky To, T-O-H. Classic quote, alam ba ni Mrs. To? Gusto ko yun, pwede yun ha. Ang galing nun. Ang galing nun ha. Panahon ni alam ba ni Mrs. To? Okay. But okay, balik tayo ngayon. Nasa Webes nga po ngayon, ika-15 ng Enero. No? Kamusta po kayong lahat? Again, ako, payday today. So sa mga nagpaplano pong lumabas, tansyahin lang po ang traffic at baka maipit na naman ako. At marami tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Unang-una na nga, yung nabanggit ni Lord na daanan niya, Senator Ping Lacson and Senator Amy, nagkakaroon ng verbal tussle, salitan sila. Yun yung may sagot si Senator Amy, yung walang masama sa pagiging bakla at ang may karapatan daw ang tao na sirain. Di ba parang ganun, sirain yung kanyang mukha or may paggawa? Kung ano man yun. Hindi ba yata inabot yung part na yun? Meron akong nadinig out na clip somewhere. Oo. Pero dapat ba tayong magwalo sa mga ganong detalye? Considering ang daming mga nangyayari sa Pilipinas. That's right. Oo. Dapat. Saan tayo kukuha ng entertainment? So bagay, di ba karapatan naman ng mga yung viewers natin na magkaroon naman ng ano. At umamin na kayo, di ba? Between that at yung mga technical na mga survey-service na hindi naman naintindihan ng mga tao, dito sila. At sa pag-amin nyo, naku, pwede na rin kayo palang umamin kung alam nyo o may idea kayo kung nasaan ang wanted ngayon and is considered, ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, para sa kanya daw, si Charlie Atong ang most wanted fugitive ngayon. Aba. Oo, pinagagawa talaga ngayon. They're trying to set up 10 million peso reward. Na reward. Pero sabay-sabay kasi yung mga press conference ngayon ng iba-ibang mga sangay ng gobyerno. Sa DILG press conference, sinabi yan ni DILG Secretary John Vic Remulla. At ang sabi niya, kinukonsider na nila, of course, si Charlie Atong as armed and dangerous.
Sa panig naman ng DOJ, ano na siya, no? Ang trato sa kanya ay so pinaghahanap na siya ng batas. Fugitive of justice fugitive na of siya justice. dahil nga may warrant na. Oo, nag-warning itong si Secretary John Vic kay Atong na surrender peacefully and will treat you with respect. That's right. Kasi considering may 20 reported armed guards daw itong si Atong. At kung totoo nga na 100 plus yung napayari, so talagang it's something to consider security-wise. But again, may nagtanong nga dito kay Secretary Remulla kung challenge ba ang paghahanap dito kay Atong Ang dahil sa dami daw ng kanyang pera, ng assets. At ang sabi ni Secretary Remulla, Atong Ang is a poor man with a lot of money dahil mauubos din daw kumbaga yung 1 billion peso a day na kanyang nakukuha sa isabong nung kasagsagan ng isabong. Hindi lang, pati physical na sabong din, partner. Nako, saan kaya nila hanapin si Atong Ang? Pero sinabi rin ni John Vic Remulla, the Interior Secretary, sabi niya, it is hard to fight the Philippine government at justice will come to Atong Ang. Sabi niya, parang may pa-warning na gano'n ng datingan, so abangan natin kung magsusurrender peacefully ba itong si Atong Ang. But right now, from one Remulla to another, let's go to the Ombudsman, Boying Remulla, who is live now. Let's listen. Exactly. Kaya nga kasama yan sa evaluation. You have to look at the totality of the picture para malaman natin kung saan natin dadalhin yung kaso. Kung ano ang pwedeng gawin, kung ito ay mag-merit ng criminal liability o kaya meron pang ibang liability na pwede mag-attach. So, kailangan pag-aralan at evaluate lang. Sir, ibang topic lang po regarding po Next topic na tayo, ha? Okay, sige. Thank you po. Yung alleged franchise violations po ni Kong Leandro Leviste po, kasi napag-usapan po over the weekend na may ongoing po regarding this. May confirmation po ba ng sale ng controlling interest? Ganito yan, no? I will not be technical about it, but I can be a little legal about it. There's a principle in law that we say, what you cannot do directly, you cannot do indirectly. What you cannot do directly, you cannot do indirectly. So, dyan nagmumula ang mga premise natin. Kaya sinabi natin na pinag-aaralan natin yung kaso ng Solar Philippines at yung pagbebenta nitong spin-off company under as a subsidiary and intimately related to Solar Philippines. So yun eh. We have to look at it from that point of view. Kung hindi pwede mong ibenta yung isa, gagawa ka naman ng kontrata, gagawa ka ng subsidiary, baka naman pinaiikutan mo na yung batas. It's common sense to all of us. It should be common sense to all of us na hindi dapat nangyayari yan. But anyway, that being the case, pinag-aaralan talaga namin yan. Kasi nga, hindi ito simple case lang ng violation of franchise. It goes deeper into the country's energy picture. Kasi kung ganyan ang mangyayari sa atin, merong kukuha ng ganyang franchise, exclusive at that, more of a monopoly, we will base our energy plan because of the actuations of this company, which later on turned out to be very questionable. Siyempre, you have to examine the milieu. Tingnan mo yung nangyayari. Kasi nga, yung energy mix ng bansa, mahalaga yan eh. Dapat dyan, seryoso tayo dyan. Hindi ito laro lang. Makakala na iba. Alright, now on to our stories. 17 of the 18 suspects charged in connection with the missing Sabongeros have been arrested. And the only one still at large, businessman Charlie Atong Ang, who is being tagged as mastermind. And News 5 correspondent Gary De Leon has this report. Walang natagpo ang Atong Ang. Nanggalugarin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, ang AE Cobra Farm sa Lipa City, Batangas. May arrest warrant na mula sa Santa Cruz Regional Trial Court sa Laguna para sa non-bailable case na kidnapping with homicide, kaugnay na mga missing Sabongero.
Nakita naman sa halos 5 ektaryang lupain ang maraming panabong na manok. Meron din 2 helipad. Pinuntahan din ng NBI ang isa pang farm ni Ang sa Santa Cruz, Laguna. Pero wala rin siya doon. Tanging caretaker ang humarap. Tao po. Sir, magtatanong lang, dito ba yung residence ni Mr. Atong Ang? Hindi ninyo alam? Sinilbihan din ng arrest warrant ang 5 palapag na bahay na ito ni Ang sa Pasig. Walang gustong humarap, kaya naglagay ng hagdan ng mga pulis para akitin ang gate. Dito dumating isang nagpakilalang attorney Acosta. Ma'am, this is subject, this is service required. How can we be sure? Titingnan po namin. Halos 1 oras nilang hinanap sa loob si Ang, pero wala pa rin. Aminado ang CIDG, mahihirapan silang matuntun si Ang sa dami ng kanyang ari-arian. With his resources, I know magtatago at magtatago. Pero tiniyak nilang nasa Pilipinas pa ang negosyante. Wala raw record ang Bureau of Immigration na nakalabas na siya ng bansa. I ask Mr. Atong Ang to peacefully surrender na lang. Yan din ang hirit ng pamilya ng mga nawawala. Kung nanonood ka po, Mr. Atong Ang, gusto po namin sabihin, nananawagan kami na sumuko na po kayo. Binigyan kayo ng pagkakataon para sumuko, idepensa ang sarili nyo. Pero yung mga kaanak namin, bigla na lang silang nawala. Taong 2022, lumutang ang usapin ng missing sabungeros. Una itong ibinalita ng News 5 matapos makausap isang nakakulong na sabungero kung saan idinawit niya ang mga pulis sa pagdukot. Ang dahilan, pagbebenta umano ng laban sa sabungan. Sabi po sa amin, ano ba gusto nyo? Mamili kayo, kayo papipiliin namin, kulong o patay. Siyempre po sa amin po kahit sino po tao, pipiliin po kulong. Ang ilan sa nawalang sabungero, naagip pa sa CCTV ang aktwal na pagdukot. Lumutang din ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Ikinanta ni Patidongan na itinapon sa lawan ng Taal ang mga nawawalan sabungero sa utos umano ni Atong Ang. Hanggang farm lang ako, tinuturnover ko lang po sa kanila yan. Isang polis dyan na pinapakitaan ako ng video na kung paano nila kinatay ang mga yan. Pinusasan kasi nila yan nung nakita ko yung mga polis na yun, nakapusas yan. Tapos tinatalian ng tie wire sa leeg. Dahan-dahan ginagarutin nila, tinatapon sa gitna ng taalik. Sagot naman ni Ang. Huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa. Sako-sakong buto ang nadiskubre sa Taal Lake. Pero wala pang tumugma sa DNA samples na ibinigay ng pamilya ng missing sabungeros. Nadakip din ng mga pulis ang 2 pang kapatid ni Patidongan na sina Ella Kim at Jose. Si Ella Kim ang sinasabing nakuna ng CCTV na nag-withdraw mula sa bank account ng isa sa mga nawawalan sabungero. Habang si Jose naman ang isa sa nag-escort sa isa sa nawawalan sabungerong nakaposas. Nitong Disyembre, ginawang state witness ang Patidongan brothers sa kaso ng missing sabungeros. Moving on to another story, business tycoon Enrique Razon Jr. has filed 2 counts of cyber libel against suspended Cavite Congressman Kiko Barzaga before the Makati Prosecutor's Office. Razon is seeking at least 100 million pesos for moral damages and 10 million in exemplary damages. But what triggered the billionaire to sue the neophyte lawmaker? Here's Razon's lawyer. Filed a complaint for cyber libel. This was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9. What we consider to be the defamatory statements. Barzaga's now deleted post on January 9 stated that Razon is the mastermind of corruption in Congress and has allegedly bribed members of the National Unity Party to shore up support for former Speaker Martin Romualdez. In a Facebook post on Wednesday, Barzaga said he is prepared to face Razon in court, the sooner the better. Alright, time out muna. Napakarami pa namin kwento sa inyo tulad po ng sunod yung mga panood. Ang global headlines from the Associated Press at magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. Federal officers dropped tear gas and sprayed eye irritant at protesters in Minneapolis. There have been days of confrontations since an immigration officer fatally shot
a 37-year-old woman. Activists say more than 2,500 people are dead in Iran after massive protests and a government crackdown. President Donald Trump, in a social media post, told Iranian protesters that help is on the way. He didn't give details. Vice President J.D. Vance meets with officials from Denmark and Greenland in Washington on Wednesday. President Trump wants the U.S. to take over Greenland. Bill and Hillary Clinton are refusing to testify to Congress about Jeffrey Epstein. The former president and former Secretary of State said in a letter that they will not comply with a congressional subpoena. House Republicans are preparing contempt of Congress proceedings. And this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Fresh from his UAE trip, President Bongbong Marcos visited Cebu today. And for the details, we have News 5's John Aroa. John, ano ang ginawa ng presidente dyan? Lord, Denise, mayong hapon. Isang makasaysayang yugto sa shipbuilding industry ng Pilipinas ang nasaksihan sa Cebu. Pinamunahan ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naming ceremony ng isang methanol fueled vessel sa isang shipyard sa Balamban, Cebu. Ang naming ceremony ay isang matagal ng tradisyon sa maritime industry kung saan opisyal na binibigyan ng pangalan ang isang bagong barko bilang simbolo ng simula ng paglalayag at panalangin para sa swerte at kaligtasan ng barko at mga tripulante. Ang naturang barko ay isang napakalaking cargo vessel na kayang magdala ng 81,200 na tonelada at pinapatakbo gamit ang mas malinis na gasolinang methanol bukod sa karaniwang fuel. Isa ito makasaysayang milestone, Lord at saka Denise, sa Pilipinas at lalong-lalo na sa Cebu bilang nangunguna sa shipbuilding sa bansa at bilang leader sa makabago at sustainable na paggawa ng barko sa buong mundo. Ang pinagsinayang barko ang kauna-unahang Kamsar Max bulk carrier sa buong mundo na may methanol dual fuel system. At ito rin ang unang ganitong uri ng barko na naitayo at pinangalanan dito sa Pilipinas. Inaasahang makakabawas ng malaki carbon at toxic emissions mula sa maritime industry ang nasabing teknolohiya para sa mas malinis, mas responsable at mas modernong shipping operations. Bukod sa pagiging isang environmental breakthrough, sumasalamin dito sa pag-unlad o patuloy na pag-unlad ng shipbuilding industry sa Cebu, kung saan libo-libong manggagawang Pilipino ang nakikinabang at nagpapakita ng kanilang husay at kakayahang makipagsabay sa pandaigdigang antas o world class. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo na ang tagumpay na ito ay patunay ng Filipino excellence, innovation at mahalagang ambag ng Pilipinas sa paghubog ng mas malinis at mas modernong kinabukasan ng global shipping industry. Sa kanyang talumpati, humingi rin ang Pangulo ng 1 minuto ng katahimikan para ipagdasal ang mga biktima ng pagguho ng gabundok na basura sa landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City. Ikinalulungkot daw ng Pangulo at nagdadalamati siya sa nangyari. Nangako rin ang Pangulo ng tulong para sa mga biktima ng trahedya, transparency at accountability sa nangyari. Si Cebu Governor Pam Maricuato naman, Lord at saka Denise, nagpapasalamat sa Pangulo dahil sa suporta na ibinigay nito sa mga Cebuano. Anya, naiyak rin daw siya nung binigyan ng 1 minutong katahimikan sa pagtitipon para sa mga biktima ng landslide sa landfill sa Barangay Binaliw. Lord, sa uling tala ng Cebu City Disaster Reduction Management Office, umakit na sa 22 ang mga nasawi sa trahedya, 14 pa ang mga nawawala at 18 ang mga nasa ospital. Nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation ng mga otoridad sa gumuhong landfill. Lord at saka Denise. Alright, daghang salamat ang News 5 correspondent John Aroa reporting to us from Cebu. Now in weather, Tropical Depression Ada maintains strength while moving over the sea or east of Surigao del Norte.
It was last spotted 420 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. It is packing winds of 55 kilometers per hour and gustiness of up to 70 kph. Ada is forecast to pass close to eastern Samar and northern Samar on Friday or Saturday. It may then closely approach east of Catanduanes on Saturday or Sunday. A landfall over eastern Visayas and Bicol region is also not being ruled out if Ada further shifts westward. As of 11 a.m. today, signal number 1 is up over Sorsogon, Catanduanes, as well as parts of Albay, Samar, and Leyte. Meantime, Ada, the northeast monsoon or amihan, easterlies, and localized thunderstorms will bring rains across the country. And here now is a quick rundown of more stories on One News. Authorities said the fire that broke out at a DPWH Cordillera Administrative Region on Wednesday afternoon started in the Financial Management Records Room. Baguio City Fire Marshal Mark Anthony Dangatan said a utility worker and several witnesses attempted to put out the fire using a 10-pound fire extinguisher or 10-pound fire extinguishers before Baguio City Fire Station personnel arrived. The fire started around 5:25 p.m. and was declared under control at about 5:43 p.m. Meantime, Baguio City Mayor Benjamin Magalong said the site is now secured and no employee has been allowed to go inside. The death toll from the Binalio landfill collapse in Cebu has climbed to 22. The bodies of a woman and a man were recovered this morning. 18 others have been injured while 14 remain missing. And a recent survey from the social weather stations found that 20.1% of Filipino families experienced involuntary hunger in November 2025. This is down 1.9 percentage points from the month prior. The survey was conducted from November 24 to 30 with 1,200 adult Filipinos and had a plus-minus 3 error margin for national percentages. In other news, former House Speaker Martin Romualdez' spokesperson, attorney Ade Fajardo, says allegations linking his client to a property purchase involving the Discayas are outright baseless. Fajardo said Romualdez has no knowledge of the supposed transaction and has never met the Discayas. He cited sworn testimony from Curly Discaya during a September 2025 House hearing where Discaya said he had no direct dealings with Romualdez and that his name was only mentioned by other people. Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson earlier said he has received reports that Romualdez used the Discayas as a front to buy a house and lot in a Makati subdivision. Representative Romualdez has not met the Discayas and has only heard of them based on what is being said in the media. As such, the claim in the report about using the Discayas as a front in a property purchase is outright baseless. And this is still Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break and we shall be right back. January 15th, 1929. Civil rights leader Martin Luther King Jr. is born in Atlanta. King's nonviolent campaign to end legal segregation of African Americans in the South included the March on Washington. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. 1973, President Richard Nixon suspends all U.S. offensive action in Vietnam, citing progress at the peace talks in Paris. That's where a peace agreement is signed days later, paving the way for the withdrawal of U.S. troops from Vietnam. 1559, England's Queen Elizabeth I, whose country rose on the world stage during her long rule, is crowned in London's Westminster Abbey. 1943, work is completed on the Pentagon, home of the Defense Department and one of the world's largest office buildings. And 1967. Bart Starr back to throw, pegs one into the end zone, and Max McGee has grabbed his second touchdown pass. The first Super Bowl takes place in Los Angeles, where the Green Bay Packers beat the Kansas City Chiefs 35-10.
Today in History, January 15th. Carlotta Bradley, The Associated Press. And you are still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. And our delight of the day, because we're still celebrating Cebu this week, meron tayong ngayong danggit na silog. Danggit silog, may ganun ba talaga? Dangsilog. Dangsilog. Bangsilog kasi ang Pwede to. Oo. Yung isang sikat na tapsilugan. Meron din silang sikat na, yung dish na pero wala namang, ang sikreto lang dito sa danggit, dapat maganda yung pagkaka-prepare. Oh, what does that mean? Crispy, ganon? Well, maliban sa, minsan okay lang yung amoy, yung tenga ng asong hindi pinaliguan. Minsan may ganon talaga siyang dating. Ito yung amoy nito ngayon. Pero anong dating sa'yo? Magkakaalaman yan sa sa lasa. Akala ko sa suka ang magdadala Meron sa kasi minsan na term yung medyo makati. Oh. So ibig sabihin parang, Okay, wanna try? sabihin natin na yung pagka-prepare sa kanya ay, Ano ba ito dapat? yeah. Di ba buo naman ito kinakain? Dapat yan, maganda yung pagkaka-fry. Para kay Mike Policarpio to. Ang sarap nito sa kanin. Pero mamaya na, mawawala na naman poise ko. Okay, updates lang. Lead up para sa sinulog. Nagkaroon ng penitent walk with Mary sa Cebu City Cathedral kanina umaga, no? Crowd estimate, aabot daw sa 152,000. Sa procession pa lang yun. Oo. Plus 64,000 around the Basilica. So aabot daw ayon sa Cebu DRRMO ng 216,000 yung sumali. Okay. Meantime, hundreds of devotees flocked to the shrine of the Holy Infant Jesus of Prague in Davao City for the Feast of Santo Niño. And for details, we have News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, kamusta dyan? Hi, Bril. Wala pa ata si Bril. Wala pa. Oo. Bril, kung naririnig mo kami, balikan ka namin mamaya. Sige. Pag-usapan daw muna natin yung delight pa ulit, Sige, danggit. Saan ba sumikat itong danggit? Cebu talaga. Cebu, although alam mo, mahal to Talaga? Mas mahal pa to sa karne. Do you believe yung... Talaga? Yung isang supot na ganyan, naabot ng 3 to 500. Pag sa airport lalo. Pero kasi ito, matagal-tagal mo tong masastock, di ba? Tapos, konti lang kailangan mo kasi maalat. Pwede pasok na pasok siya sa kanin Ang talaga. problema mo, mapaparami ka sa kanin. Ano? Mapaparami ka sa kanin. Oo nga eh. Pero kung But do you think we care? Sige, habang iniintay natin si Bril, we move on to our next story that is here. Habang nabitin si Ginistan sa pagsubo ng kanyang danggit. Ako muna. That is here in Manila. Camareros of Pitseñor are busy preparing and dressing their images ahead of the Feast of the Santo Niño this Sunday. Mobile journalist Fatima Baduria reports. Nagsimula na ang mga kamarero ng Santo Niño na bihisa ng kani-kanilang mga imahen. Bahagi raw yan ng paghahanda nila para sa nalalapit na fiesta ng Santo Niño. Suot ang pula at gintong damit, ready nang igayak ang imahen ng Santo Niño ni Hans. Bawat detalye ng imahen may kahulugan. Si Santo Niño, common na yung corona, yung cetro, tsaka yung globo kasi nga hari siya. Pero yung mga other secondary accessories, for example, itong Santo Niño, kung meron siyang tatlong sinag sa ulo, yan yung kumakatawan sa tatlong kapangyarihan niya. No? So, it also represents the Holy Trinity, kaya tatlo. Meron siyang lion dito to represent him. Meron din siyang medal dito. Nobyembre pa lang, marami ng kamarero ang nagpapagawa ng damit ng Santo Niño. Ayon sa fashion designer turned vestments maker na si Jade, in demand ang mga disenyo niya tuwing bago mag-Enero kahit may konting kamahalan. Mga vestments po, lalo na sa amin, umaabot po siya ng mga nasa 20,000 pataas. Tagal po siya and time-consuming because just like couture, it is hand-beaded. And of course, the machine embroidery, it takes time. Tulad ni Hans, kamarero rin si Jade. Naging debosyon daw niya ang paggawa ng damit ng mga santo, lalo na noong humina ang negosyo niya dahil sa pandemya. Ngayon, kahit umokay na uli ang negosyo niya bilang fashion designer, hindi na niya itinigil ang paggawa ng vestments. I offered this for the Lord.
Hindi lang ito basta negosyo, may puso to. Ang Spanish word ng kamarero ay waiter, no? So hindi kami may-ari, kami ang tagapangalaga. Bago ang fiesta ng Santo Niño sa Linggo, January 18, magkakaroon din ng lakbayo procession sa Sabado kung saan igagayak at isasayaw ang mga imahen ng Santo Niño. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po hatid ang mukha ng balita. Alright. Ngayon ay babalikan natin ang ating News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, okay. Pit Senior, ano nang balita dyan? Hi, Bril. Hello, Lord. Magandang hapon sa inyong lahat. Pit Senior din sa iyo, Lord. Madaling araw pa lang ay dinagsana ng daang-daang mga deboto ni Senior Santo Niño ang Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Davao City para sa pagdiriwang ng ika-58 kapistahan nito ngayong araw. Inumpisahan ang aktibidad kaninang alas 5 ng umaga sa isang prosesyon ng imahe ni Senior Santo Niño dito lang sa paligid ng lugar. Kanya-kanya namang bitbit ng kanilang ribulto ni Senior Santo Niño ang mga deboto na sinuotan pa ng matitingkad at makukulay na disenyo ng damit. Isinasayaw at inaangat pa ng mga deboto ang kanilang mga dalang Santo Niño bilang tradisyon nito. Pagkatapos ng prosesyon ay susundan ito ng novena. Lord. Brel, ano namang schedule dyan? Tuwing anong oras yung misa? Alam mo, Denise, nagsimula yung banal na misa kaninang alas 6 ng umaga at tuloy-tuloy ito, kada oras ito, Denise, itong banal na misa hanggang alas 4:30 ngayong hapon, Denise. Then, ano? Yung pahalok ba nag-start na? Bril, yung pahalik? Yes, Lord. Bril, yung pahalik nag-start na? Lord, kaninang pagkatapos ng prosesyon ay novena at pagkatapos ng novena kanina mga pasado alas 5 ng umaga ay nagsimula agad itong isa pang aktibidad ng kapista ni Senior Santo Niño is itong pahalik at daan-daang mga deboto nitong si Senior Santo Niño ang pumila para mahalikan itong imahen ni Senior Santo Niño dito nga sa Davao City. At hindi lang mga Davaoenyo ang dumagsa doon sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague, maging mga residente sa ibang lugar dito sa Mindanao. Kanina may nakausap tayo na mga taga Surigao, may mga taga Davao Oriental, maging sa Northern Mindanao ay dumayo pa dito dahil sa kanilang panata na pananampalataya kay Senior Santo Niño, Lord. Ang dami dumating doon, deboto. Anyway, maraming salamat sa iyo ang ating News 5 correspondent sa Davao, Bril Montalvo. At ngayon naman, silipin na natin ating mga storya on social media. Lahat may kinalaman sa words, mga nauuso at nauusong mga salita. Sige nga. Okay, first one on the Philippine Star via live, we have Chapel Ganger. So yung Chapel Ganger... Gusto ko ibig sabihin niya? Oo. Kamukha mo pero mas pangit na version mo. Ganun na nga raw. So pinagdikit na salita nung doppelganger at saka nung chop. Pero yung chop daw is a term na parang downgrade or something. Grabe naman. Oo. Pero So, pangit naman ang term na chop. parang pag may nakita ka daw parang na tsaka, gano'n. Sana chapel ganger na lang. Di ba? Tsaka ganger. Oo. So downgraded version daw. So it's really more of an insult kapag ikaw ay nasabihan na ikaw ay chapel ganger. O parang kamukha niya si Piolo Pascual nung nasagasaan ng pison. Mga ganyan, di ba? Grabe naman. Okay. Chapel ganger. Ito, gusto mo ba itong mga sunod na word? Pwede rin. Ang Tama. next word daw na nauuso ay yung tinatawag na choremans. So ito yung you do chores as a couple. Diba? Chores and romance, parang ganon. So you do errands together, pero may pros and cons din daw to. Ano yung con? Oo, yung binabasa ko kanina is, yung con daw is, if every single date involves, let's say, a grocery list or going to the bank, the relationship can start to feel like a business partnership or a roommate situation. Parang pag may lagi kayong kailangan gawin. Sino kaya nagsulat yan? Alam mo, kung sino nagsulat yan, hindi pa nagkakaroon ng shota ever.
Unang ilang buwan lang yan. ano Wala rin talaga yan. yun, getting too comfortable daw kasi. Nako! Dapat din daw merong may feeling of you're planning something together, you're still going out, making it a special day. Lokohan. First 3 months lang yan masipag or first 2 months. Tapos yan, hindi na maghuhugas ng Ganon. plato yan. Hahayaan na kayong maghugas. Kayo. Maniwala kayo sa akin. Hindi, pero Tapos, okay yun, pag mag-asawa na sila, Ano? puro yung lalaki na lang laging uutusan ng uutusan. Maghugas. Oy, kanya-kanyang toka yan sa mga chores sa bahay. Choremans. Choremans. Sige nga. That's right. Okay, ito. On the Daily Mail, it's the banished words list by Lake Superior State University, which is created every year since 1976. So this year, some words the list makers want banished. Unang-una, yung 6-7 na Oo term. nga. Kalokohan yan. 6-7, nandyan ang demure, cook, massive, incentivize, full stop, perfect, gifted, my bad, and reach out. Ano kaya Perfect. Ha? Anong context ng perfect? Hindi ko alam. Bakit may mga... Yung 6-7, medyo naiintindihan ko dahil hindi nga ma-define ng yung ibig sabihin, Hindi mo naintindihan yun. Naintindihan natin lahat, pero hindi nila alam paano explain. Oo, hindi ma-explain. Ako, gusto ko minsan maglabas ng personal list ko ng mga words that should be banished from. Like what? Bigyan mo nga ako ng Pag sample. ini-interview yung mga artista, yung adjective na sobra. Sobrang happy ko. Sobrang Bakit may tono? Sobrang gifted. Baka yung delivery lang ang mo. Hindi, yung sobra talaga. Ah. Sobrang dapat itigil na yan at i-widen ang vocabulary. Oh. Sobra-sobra na yung pagsasobra na lang. Pero hindi sobra sinabi ni Mike Policarpio ngayon. Tito Mike Policarpio, 50th anniversary ng kantang Afternoon Delight by the Starlight Vocal Band. Ayun. Well, thank you for joining us this afternoon. Yun na yun? Oo. Alex Fuentes, hello. Digital Wampwam, good afternoon din daw. Si Jinx, sabi niya, boom, good afternoon, Delighter. Saan siya napaboom? Baka sa, natin, delight natin. Ay, namimiss ko na yun. Yung boom, panis. Gusto mo yun ibalik? Gusto ko ibalik. Ipauso mo ulit. Okay. Kasi parang organic siya eh. Yung massive naman, I think ito yung mga pang mga rasta na expression of approval or massive, okay. Exaggerated sense. Ano yung perfect? Yan ang hindi ko alam. Perfect. Perfect, oo. Okay, let there be light. Massive ng mga rasta-rasta. Let there be light, of course. Marion Laja, sana napapanood mo kami sa YouTube ngayon. Oy, si Prof. Mark nanonood sa atin. Hello, Prof. Mark Pasco. Elmo Cardenas, always watching us as well. Alvin Pusta. Yes. Uy, alam mo ba ngayon ay January 15, Ito ang kaarawan ni Martin Luther. Ito yung MLK Day sa Amerika, kung tutuusin mo. At yung kinanta ni Stevie Wonder na Happy Birthday, Happy Birthday. Yun. Yun ay bahagi and theme song ng campaign niya para maging national holiday ang Martin Luther King Day. So, 1980-81 lumabas yung kanta, 1986, kauna-una ang MLK Day celebration. So, Stevie Wonder, talagang hindi lang siya soul legend, aktivista rin siya. Lahat na. Okay, si Dave. Kahit ginawa niyang, yung para sa akin, medyo crimen to good taste ng kanta. I just go to say. Okay, Dave Andres, nanonood din sa atin. Si Jinx89, also watching us. Si Tito Redel. Syempre. At Tita Jane. Tita Katapia. Jane. Hello. O yan, sino pa ba? Tita Inday, tatay ko, pauwiin mo na Tita Inday sa airport. Wala pa rin, hindi pa rin umuwi. Uuwi si Tita Inday, hindi kasama tatay ko. Ay. Yun ang malupit. Alam na, Tita Inday, Dave Andres, Jeremiah San Juan, sabi niya, too much dapat tagalin. O mag-email ako sa staff ni Ed Lingaw. Ano raw to? Ano daw? Off-sync daw. Si Jinx89 nanonood ng The Notebook ang nagsulat niyang Choremans. Hindi ko na-gets. Hindi mo mamamatay yung babae doon sa The Notebook. Hindi ko na maalam. Hindi, yung lalaki una. Rodel Alcantara, ang ulam daw niya ay piniritong dried pusit. Dapat hindi overcook kasi pumapait. Oo, Ayan. tama. Okay.
Sige, that will have to do it for us this Thursday, January 15. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Sige, Siya tuloy naman mo. po si Lourdes Vera. Join us again tomorrow at 2 p.m. Kapatid, we are One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon.